This is the night view doon sa aming natuluyan dito sa Cebu. And this is superb. Nasa 3rd floor yata kami or 4th floor kaya sobrang ganda. Then dito sa area na to meron din yan kaming swimming pool. After a good night rest, charan! It's morning already at ngayon naman ay magsi-city tour tayo. Ang una naming pinuntahan ay ang Taoist Temple. Para sa akin, this place is calm and quiet, kaya this is good for you kung ikaw ay nagmumuni-muni or you want to find yourself. Especially kapag marami kang problema in whatever aspect of your life. At kahit ito ay bukas sa publiko, meron pa ring area kung saan very sacred, bawal ang cellphone, bawal ang mag-video, bawal mag-take ng picture, and maingay. Kaya, dapat ikaw ay sumunod sa kanilang patakaran. They also have a wishing well in the place and we tried to make a wish. Ang wish ni Karen ay maging mayaman and di nag-shoot. Yaman? Tapos ako, nag-try lang pero hindi doon tayo kapasok. Sunod si Mia. Hindi rin nag-shoot. Dahil si JJ at si Karen, ang wish naman yata ay para yumaman din. Uy! Kunin mo yung mga coins sa yaman. Ay, kailangan mag-wish pala. Alam ko, pasok lang. Aroy, patay ka. Isa pa. Dili ka. Ilan sa'yo? Tatlo. Ayaw talaga. I love you. Last na, saan magkagawa ako? Ay, sa akin na. Ay, kinaan na ka. No way! Aroy, sayang. At least yayaman ako. Kainis naman. Hindi makashoot. Wala, kasablay. Right after sa wishing well, naglakad-lakad na lang kami para makita namin yung buong view. Then, lumabas na rin kami agad. Dito naman kami nakabili ng food kasi wala naman yata silang binibenta. Nahagip pala ng camera ko si JJ, ang ikalawang engineer sa angka ng mga agweli. Siya naman si Karen, ang unang engineer. Wala pang jowa yan, baka gusto mo. At syempre, hindi mo wala ang contribution ko sa vlog na ito. Kailangan meron din akong aura. Naglalakad-lakad ang mga person kasi may pupuntahan kaming view sa taas kasi mag-group picture daw kami. And ito nga pala yung view sa taas. Yan, meron ka makikita dyan na 2 dragon. At kaharap niyan yung bawal picturean yung saint sa loob. Wow. At yun na nga, nakakita ako ng tambis. Ayan, marami siyang bunga. Masarap kumuha kaya lang wala pala ako sa lupain namin. After namin bumaba ng temple, naglalakad na kami ng mga pinsan ko. Dahil na boring ako, binidyo ko na lang aking mga pinsan na mga model. At dahil ako nga ang cameraman, ang ending wala ako sa video. But it's okay, I'm still happy. Dahil dyan nag-enjoy sila, kaya silang dalawa na lang nagpatalbugan, si Syra at saka si Karen. Di ko alam, kayo na lang mag-judge kung sino ang nanalo sa kanila maging beauty queen. Contestant number 1, Karen Joy A. Kayaw. At kahit may namamalimos, wala siyang pakialam sa kanyang paligid. Basta siya ay uma-aura, carry bells na ang lahat. Contestant number 2, Zyra May D. Aguel. At dyan na nga napunta ang kaboringan ng mga tao. Kakahanap namin ng Grab. Kasi wala yatang naliligaw dito na sasakyan. At syempre ako yung MC, kaya ako naman ang i-video ninyo. So, lakad muna tayo, kembot-kembot, and then harap, and kunwari, bago lang nakita yung camera, pero scripted ang lahat. Sa part na yan, hindi ko alam na tuloy-tuloy pa pala yung video niya, at dahil careless ako, naumpog ako sa bato. How very nice! Next na pinuntahan namin ay ang Lavis Place, isang French restaurant na madalas ay mayayaman ang mga pumupunta. This is a fine dining restaurant and sobrang mahal na mga bilihin. Ito yung ice cream nila or yung gelato na tinatawag. Ang mahal na isang scoop. Then, ito yung sample ng kanilang menu. Then, na-picture na lang kami. Then, after namin kumain, lumipat na naman kami ng destination. The next place that we went to is the Temple of Leia. Super laki ng area and pagpasok mo dito maraming tao at maraming area kung saan ikaw ay makakuha ng video or picture. The place is also filled with music. Kahit saan ka pumunta ay maririnig mo yung pianist na kumakanta. Mahirap yung daan papunta dito pero worth it naman yung view na makikita mo dito. After 30 minutes of stay, umalis na rin kami at lumipat kami sa Fort San Pedro. Sad to say kasi hindi kami nakapasok dahil holiday. Pero na-enjoy naman namin yung view sa labas kaya after nun,
Umalis na rin kami agad, then dumiretso na kami sa CC-Lex. Saglit lang din kami nag-stay ng CC-Lex kasi after nun papunta pa kami ng 10,000 Roses at dumaan na kami dyan sa bridge na yan. After how many minutes ay umabot na rin kami ng 10,000 Roses at syempre, kailangan natin magbigay ng entrance fee. At di ako magsasawang i-flex ang mga kasama ko na nag-tour dito sa Cebu. Super haba ng pila at ang inaabangan dito ay ang sunset, kaya naman nakikipila kami para kami ay magkaroon ng tatak. Finally, after 10 years kami ay nagkaroon na ng tatak sa aming mga kamay, meaning pwede na kaming pumasok. And that's the welcoming view of 10,000 Roses. Sumakto naman ang video ko sa eroplanong ito. This is it. Ito na yung view ng 10,000 Roses. Kung bibilangin mo yung bawat pila niyan, talagang aabot yan ng 10,000. Pero yung rose na yan ay hindi po yan totoo. Yan ay yari lamang sa papel kung di ako nagkakamali. At pagpunta namin, super dami ng tao at parang naghihintay rin sila ng sunset kagaya namin. Nakaka-amaze lang na nakapag-fold sila ng 10,000 Roses. And the plus factor here ay yung mga kainan at iba't ibang place kung saan pwede mong maging background para sa iyong pictures and videos. Sa part namin, konti lang nakuha namin na background kasi ang hirap magkipila sa mga tao dahil may mga specific place doon at marami nakapila at ang hirap sumingit. Ang pinaka-paborito kong part pagpunta namin dito sa 10,000 Roses is the sunset. This is one of the most favorite scene I have in my life. Super nakakakalma. Maraming tao sa paligid, pamilya, couple, magkakaibigan, lahat na ng klase ng tao ay nandito para lang makita nila kung gaano ka-majestic yung sunset view here. Here are the compilations of our pictures during this trip sa 10,000 Roses. After an hour or two, umalis na rin kami, bumalik na kami para matulog at magpahinga. After a very momentous Holy Week, kailangan pa rin namin umuwi sa aming kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang trabaho, but the memories we shared together are kept forever. I hope you enjoyed watching our short trip in Cebu. I hope to see you soon in our next vlog.